nung nilagin tuloy nung pinili. Yung Beatrix, online na ngayon. Tignan natin kung magkakaroon ba ng Savage subscription dito sa MSC. But let's see, pasok na tayo sa Land of Dawn for the final game of match number 3. Aurora Gaming laban sa Onyx PH. All-1 po ang score ngayon. Final game decider para sa match na to. Ang ganda na naging sagutan pagdating sa draft, no? Talagang nasubukan ang kakayahan ng ating mga Filipino coaches na si MTB Dexter at sa kabila naman ay si Coach Hayes at itong si Coach Why Not. Ngayon, sa may bandang gitna naman ay may konting salubungan. Tumamay Bissell Arrow, Super Prince, kalahati yung kanyang buhay. And si TNZ ay makukuha naman niya yung farm niya. May konti paggugulo lang na ginagawa ang Onyx. Okay lang, expect niya rin naman yan. Pero on through mid lane, grabe no, kahit nakapikit si Super Prince, kahit lagyan mo ng takip yung mata ng hero na gamit niya, kaya niya pa rin talaga puwalagdag. Jokes aside though, ito kasi yung magandang combo, diba? It eliminates the risk of them na ma-early hand din, and at the same time, yung protect na meron dito si Brusco. Now, we have to talk about the Ruby back again at the gold lane. Oo nga eh. Alam mo, matagal ko lang hindi nakita yung Ruby. Actually, sa MPL, ginamit naman din siya. No, at rare lang. Rare lang. At ilan sa mga kilala nating mga players, like si Oheb, na nag-top global pagdating dito sa Ruby na ito, na ginagamit niya sa gold lane, eh talagang nagana naman kung iisipin mo. Kasi naka-marksman jungle din naman sila. So kung DPS ang pag-uusapan, sapat na sapat din naman. Yeah, it's all about, sabihin natin, yung pagdadissect niya, eto muna sa'yo, tasking on the roles here para sa Aurora. Pero ng Onyx PH, they've got the momentum for Game 2. May mga certain moments na nakakakaba, aminin man natin o hindi. Kaya maganda na nag-pick up na sila ng glue here para kay Kirk. May pang-hold off, may pang-literal hold back kung kailangan nila palayuin. So that's a great answer here laban sa Aurora. Alam mo, nakakamangha dito, no? Talagang hindi nila narespeto yung Selena dito ni Rosa. Wala man lang nag-purify sa lahat ng mga miyembro dito ng Onyx PH. Exactly. Ngayon, Apex 47, umabante. Federation, nabitawan na nga rin si Brusco. Sa may padalikod na magiging target, pero si Super Prince ay namaalam din. Phantom Execution, makakatakas pa rin si Kikong. Naiwasan yung Abyssal Arrow. Grabe naman yung mga pindutan. Ngayon, si Luna na magiging next sa target. Tamang spread lang itong si Kirk. And Apex 47, sinasunod lang yung damage. Pero habang nangyayari pa ng mga bagay na yun, kasi si Sigibum napunta sa may bandang gitna. Si Keron nakakalahati, para 60% na ang naubos dun sa plating. Pinagkibit-balikat na lang ni Super Prince. Sige, first blood ako. Sige, okay lang, may turtle. Nakakuha ng gold plating si Kelra. At nakita ko kasi medyo messy yung naging targeting nila Brusco at Kirk. Kasi maunang tumalon si Lunar doon sa likod. Nadamay si King Kong, pati sila Super Friends. But on the other hand naman, as you mentioned, marksman technically din in nature si TNC. So hindi nga problema na pag dumalaw siya kay Kelra, reachable. Oray ko po, yun na nga. Yeah, reachable. Nahulit na abot talaga ng Feathered Earth Strike mula dito kay Super Friends. And first time nating makikita si Rosa na mag-struggle sa early portion kasi nung games 1 and 2 parang siya yung dominante di ba? Oo, siya talaga yung on top of things. Di ba, Torn Queen for a reason. Siya yung tinik talaga kanina sa Onyx PH. Ngayon, sasabihin natin talaga na more maganda na yung naging sagot nila. Nire-respect nila but at the same time, easily maneuverable na yung ganong klase ng mga pagpasok. Wow, nakataka si Super Prince doon. Grabe naman. Hindi na sila takot. Hindi sila natatakot. Actually, yung flicker naman ay na-force dito kay Super Prince. Pero may na-force din naman para sa Aurora, which is yung Avatar of the Guardian. So kahit lumaban sila at mag-engage sila dito, eh wala silang i-expect against Apex 47. For a few seconds, medyo malaya pa ulit dito ang Onyx PH. But you mentioned Apex 47, ang buying some time, pero ang dami rin kasi pwedeng incorporate Apex 47. Unbreakable, di ba? Yung Blast Iron Fist. Pero Brusco, medyo napalalim. Naku, nahatak siya doon. I'm offended. At nakapalibag na rin lang. Pero bago siya mamatay ay nakakuha din ata. Lunar ay mamamaalam din sa kamay dito ni Kelra. Nakaisa na ang gold standard. Ngayon, gigilid din si Super Prince. At hahatakin ni TNZ, yung ikalawang pagaw ng laban. Alam ni Rosa na may tao dun sa gilid. And papasok din ito si Kirk. Iniwasan muna ni King Kong yung kanyang purple buff. Sabi niya, sige, hindi naman ako aabot. Kunin ko na rin yung aking purple. Pero ang ganda ng aggression na pinapamalas din ng Aurora bilang sagot. Pero para sa Onyx PH, they're listening
kung ano yung pwedeng mawala sa kanila. Kasi natanggap ni King Kong, purple na lang muna yung prioritization natin. At kung hindi aabot, pero ito yung abot. Mayroon pa na, tatama pa kay Kelra. Ako sa kanya pa, Abbot of the Guardian. At naka-flicker pa si Kelra. Pero ginamit lang ng Aurora yon para mabasag yung Torres sa may bottom. At tama naman yung Visual Arrow. Atras muna ang 5 miyembro mula dito sa Aurora Gaming. At dahil nagsasama-sama sila at nabilang, si King Kong babasagin na yung Torres sa itaas. Pero di pa pala tapos sa mga laban na ito. Super Friends with that Feathered Earthstrike. At si Kelra, ikalawang kill para kay Kelra. Habang si Apex 47 naman ngayon na nagiging target, nakasanib ibabalik na. At ibabalik dun sa gilid. Hindi ata makakatawa si Apex. Iiwanan na siya ng Aurora Gaming dahil alam na nila kung ano ang kanyang kapalaran. 2 kills para sa Onyx PH. Nasa turret na na-push doon ni King Kong. I-mention nga, oo, na-force man yung flicker ni Kelra. Pero sulitin natin. Sulitin natin yung pagkakataon na busy sila. Dinedicate nila yung Abbot of the Guardian. Dinedicate nila yung arrows. Just so ma-take down yung bottom side. Mabilis naman mababawi. As we mentioned ngayon, yung SMB goal difference is onto the hands of the players ng Onyx PH. Dahil nagre-reflect din talaga dito na ito yung inner strength nila, macro and the micro as well dito sa mapa. Hindi na messy. Oo, iba talaga. No? Tsaka wala silang pakialam kahit makita sila nung... Uy! Kupo, napakasakit! Wait na, may follow-up! Buti na lang, hindi pa ganun kasakit yung damage ni Very. By the way, yung ibon po yun ni Super Prince. Pero 15 seconds para sa ikahuling pagong ng laban na ito at nagre-ready na rin ang pamilya para pumesto rito. Okay, and as well as ngayon, naka-Hunter Strike na rin po si King Kong. So much so, naaasahan natin na ilalaban na ng Onyx. Hindi tulad kanina nung second turtle pinaubaya niya dito sa Aurora Gaming. Nandiyan na pag-clear off ng wave sa mid lane. Ngayon po, posisyon na Super Farm. Walang tatamaan yung Arrow for Rosa, pero siya ang tatamaan! Yun lang, walang nagawa dun si Rosa. Kundi antayin na lang ang kanyang kamatayan. Kaya si Bruce nakatakas pa! Si Kirk sa may badalikuran. Actually, available na rin yung dominance size niyan. Kaya talagang napakatapang din. Si King Kong kukuha muna ng green caps. Feather Earthstrike from Super Prince. Atrasan ng mga miyembro dito ng Aurora Gaming. At itinuon na lang ni TNZ ang kanyang atensyon doon sa kanyang purple bottom. Pero may mga pagwasiwas na ginagawa din si King Kong. Tumawid na rin doon sa taas. Nakasalim na rin. Itong si Kirk. Pabalik pa rin si King Kong. Nakuha ng kill. Andito na ang KK Connection. Nakadalawa na kagad ng good standard. Tapak muna ng mga traps. Ang ginagawa dito ang naglilinis ng mga kalat ang Onyx Philippines. Ito na, tumatahi na. Sabi niya, sige, na-miss kita, Rosa. Alam mo, nagkita tayo nung nakaraan. Wait lang, Feather Earthstrike, inabitawan din. Super Prince ay napatama yung kanyang huling Feather Earthstrike at pinipirmahan na unti-unti ng Onyx Philippines, lalo na ni King Kong, yung mga jersey dito ng Aurora. Ayan ang Oplan linis para sa Onyx PH. Parang Brigada Eskwela. Ayun. Yan ang Brigada. Ingan. Diba? Ito to yung sinasabi natin na para sa Onyx PH na magaling din talaga sila sa micro. Di lang ba sa micro yung nangyari doon, but also accomplishing yung kanina pang nag-aabang na turtle. Nakakuha ng kill dito ang gold standard. And as well as si King Kong na clear lang ng wave. Pabor na pabor ngayon yung sitwasyon para sa Onyx PH. Ang laki ng gap in terms of in-game equipment at yung mga bala pa ni Kelra ngayon ay mahirap na talagang saluhin ko ikaw ang Aurora. Sobrang nakakatakot dito. Ito, nagamit yung Mountain Shocker from TNZ. Alam nila na magkakasama ang pamilya. Ngayon ang Aurora Gaming ay kailangan din magsama-sama. Pero kailangan nilang matyagan dito yung snipe from Kelra and yung Feathered Earthstrike na mga bagsak at puga mula kay Super Freeze na unti-unti na rin nararamdaman. Tsaka parang kahit makita niya sama-sama tong Onyx, hindi naman nila tinatago actually. Lantaran nga na pinapakita ko, magkakadikit kami dito, sama-sama kami dito. Di ba part ng strategy ng Onyx na always yung ganong klase ng mga visions here para sa Aurora Gaming. Ngayon, going back, so number game, lamang dito ang Onyx PH. But for Aurora Gaming, as we mentioned, hindi sila pwedeng i-underestimate. There's certain place na pwede parang i-accomplish with a single pull-off na maganda kay Siggy Boom at kay Apex 47 na pwedeng dumali nga dito sa Deathless, by the way, na KK Connection. And without them too, nakikita natin na a bit na nag-struggle, na pipilayan talaga yung Onyx PH. Oo, sobrang importante ng dalawang binanggit mo, no? Itong si King Kong at si Kelra. Kapag isa dyan ay namaalam kagad, lalo't kaya naman ng Aurora Gaming dahil may mga Abyssal Arrow at matamaan lang yung tamang tao na yon.
medyo delikado ang sitwasyon ng Onyx PH. May si Kirk, chinecheck niya yung mga bush. Atras muna dito ang Aurora. Ngayon, si Sigibo may hahatak. Mali ata ang hinatak mo, pre. Mali nga yung hinatak. Ngayon, nagamit na rin yung Winter Crown. Kaya naman, tatagal ba siya? Flicker na, bitawan din. Super Prince with a Feather Rishag. Pero masyado na malayo mga membro din ng Aurora. Habang dun sa may bandang gilid, si King Kong versus 2. Nakikipagsabayan pero mamamaalam din si King Kong sa kamay ni TNZ. Habang pipitasin na lang nila si Apex 47. Walang jungler ang Onyx PH ngayon. And ang Aurora Gaming inilagasan ng dalawa. Wala namang retry din dito si TNC. They know na hindi basta-basta lalapit. Magre-res ang Aurora Gaming. Namatay man si King Kong. Pero mas malaki naman if ever yung pwedeng makuha dito ng Onyx PH, which is the Lord right now. Na hindi na nga malalapitan ng Aurora Gaming. Pero all in all, grabe yung mga pangyari. Gusto mo na lang hatiin yung attention mo, real time. Gusto ko pagbukurin yung pwede panoorin ng mata ko. Pero looking at their STC replay, buti lang may ganito, na ang ganda na ng idea nila, kailan nila, Brusco as well. Pero si King Kong, di niya in-expect na, uy, kaya pa pala ako talaga ni TNC. May traceless pa nga pala to. Oo, tsaka napaflicker din si Lunar, hindi tumama yung Phantom Execution. Kung napatay niya sana si Lunar, activated sana yung killing spree niya, no? At least kahit pa paano, may additional na HP na babalik sa kanya. Unfortunately, hindi tumaon or tumuon doon sa nais dito ni King Kong. Pero maganda, Lord, hawak nila at nandun ito sa may bandang itaas. Abot pa naman sila. Waves approaching in favor of Onyx PH. Friends, ha? Pwedeng kumuha ng isa if ever. Nandyan ang kuryente. Nandyan ang mga pakidlat ng Onyx. And now, they're marching together. Eyeing out na makabutas ng base dito ng Aurora Gaming. Even King Kong to Apex 47. Napakahapdi noon. Puncture, tornos, puncture out. Grabe yung mga freestyle moves dito ni King Kong. At ngayon naman, ang target ata nila yung gitna. Pero sabi ni Brusco, kuha na kaya tayo ng isa. Pero namanap kagad ni Super Prince. Nabangka ng bangkero. At nakadalawa na kagad dito. Itong si TNZ, atras muna sila. Kirk, hinabol si Gibu. Pwedeng I'm offended. Ay hindi, pero nagamit pala niya I'm offended kanina. Tatlo ang natitira para sa Onyx PH. Pamigil at pamatay sunog para sa Aurora. 3K ang matitira. Pero hindi okay yung nangyari doon. Pero okay yon para sa Aurora Gaming. Ngayon nung TOT sila makakahinga, makakapwersa ng basag. At not only that, nagkaroon pa sila ng advantage na magkaroon ng chase if ever man. May dashes pa naman si King Kong. Pero medyo delikado ang buhay niya. Apakasakit. Sabi niya, anong delikado buhay ko? Kayo ang delikado sa akin. Anong nangyari doon? Tornos lang, kalahati kagad yung buhay ni TNZ. Nabigla din siya. Nagulat din siya eh. Kasi pwede niya actually sabayan yun. Kaya alam yung after ng tornos, aray ko guys, masakit. Aray ko, di ba? Aray ko. Medyo ako rin na-shock. Sabi ko, ganun na yung damage talaga ng tornos niya. And much so, silipin natin, naka-endless battle na po ang Lancelot dito na King Kong full on. Masakit na talaga. Tinagalog na. Pero looking on to Kelra's build as well, naka-DHS. And by the way, ito talagang dalawang to. Katulad sinabi natin, without King Kong or without Kelra, vice versa, nahirapan sila. Kaya nga medyo umatras dito ang Onyx PH. Oo, tsaka gusto ko lang i-highlight, total na pag-uusapan natin si King Kong. Yung itemization dito, full damage. Okay, kasi yung mga nauuso, mga brute force breastplate, may mga queen's wings pa. Pero ngayon sabi niya, hindi. All out tayo, full damage. Kapag may natamaan ako ng tornos, pag may natamaan ako ng Phantom Execution, talagang madadali. Buti lang sabi ko, full on masakit. Ayun nga pala yun, tama doon. Kasi masakit naman talaga. Mababa-ouch ka talaga pag sasamahin mo yung aray at ouch. Ngayon, Lord, upper grabs. I-reset muna to ng Onyx PH kasi they're not sure. Hindi sila maka-spread out dito sa may LBM eh. Hindi pa nila ma-check kung sino ba yung mga tao dyan. Pero ngayon, na-check na ni Kirk. Aray ko, kalahati kagad sa Apex 47 na alam nila na mababa ang buhay ng isa sa mga setup hero dito from Aurora. Ngayon, natamaan ng stun! Natamaan ng kabili sa laro. Si Kiko ay namaalam. Kailangan ng trade dito ng Philippines. Si Kelra ay buhay pa rin naman. Nababa ng kanyang buhay doon! Pero mapapatay si TNC. Kelra with a double. Nakuha niya yung Lord. Buhay pa rin si Brusco dito. Nakasampa itong si Kirk. Ngayon, kailangan nila umatras. Rosa and Super Prince. May 1v1 din dun sa may bandang ibaba. Grabe! Nagiging palitan pero mamamaalam at mamamatay si Super Prince sa kamay ni Rosa. 3 para sa 3. Ang naging palitan doon, pero Kelra,
bago na mamatay, kukuha muna ang Lord. Lahat ng pwede niyang idami, dinami niya na. Pero Kirk, on the other hand, onto Sigaboom. Makakatakas pa rin naman, pero balikan natin yung mga pangyayari doon sa clash na yan. STC replay featuring na yung proper layer here for Aurora Gaming. Pero hindi nila nadamay kasi inaninsan si Kelra. Kaya nakapag-cause pa siya ng sobrang laking damage. A shutdown plus sa Lord here para sa Onyx PH. Mabuti na lang at nabuhay pa doon sa katiting na buhay. Katiting. Na meron itong si Kelra at napatay na yung Lord. Pero gusto kong tingnan yung kanino sa may bandang ibang. Sayang wala tayong highlights na nadaanan. Yung 1v1 ni Rosa at saka ni Super Prince. Una, pumlikar na dun si Prince. Sinundan pa ni Rosa, tapos umikot sila. Diba? Eh kaso kailangan ko tutubukan si Kelra kasi nabuhay. Pero bago mamatay, may Lord. At ngayon, may ma-attack. Kirk, Okay. ang pagdidiskitahan. Okay, si Kirk buhay pa rin. Lampas kalahati yung kanyang buhay pero mabilis lang tutunawin yung Lord na iyon. Successful naman ang pagbasag. Sabi ni Brusco, sige, pasok na ako. Available pa rin yung kanyang ultimate. Abyssal Arrow from Rosa. Ito yung mahirap para sa isang Selena. Pinag-uusapan natin kanina, kapag tumama sa tamang tao yung Abyssal Arrow, laging may kasunod na Avatar of the Guardian yan. At yun yung nangyari kay King Kong, kaya hindi na nagkaroon ng fair battle dun sa Lord eh. And that's the layer, that's the combo that you want, diba? Kung ikaw ang Aurora. So medyo mahirap i-pull through kasi nga yung timing ngayon eh medyo nagiging a bit off. Kasi for Aurora, they have to take countermeasures dun sa ginagawa sa kanila ng Onyx. Pero as you mentioned, ito yung sabi ko, hindi sila pwedeng i-underestimate. Kasi 1 to 2 clashes, kaya na lang pumantay or what more, baka humigit ka kapag nangyayari ulit yun sa Onyx PH. Now, nararamdaman natin, they're being really careful. Even King Kong, ako muna sisilip, hindi ko gusto i-risk na si Brusco yung umabante kasi kailangan natin yung setup niya. And as well as sabi niya, afford ko naman dumash if ever man. So, dyan lang kayo sa likod, ako na bahala. Ano pinapakatamang ni King Kong dito, no? Parang, natry ko rin naman mag-Lancelot, pero bukod sa hindi kami magkamukha ni King Kong, hindi rin ganyan yung galaw. At masyadong malayo ni sa hinagap ay hindi magiging ganyan yung galaw. Kaya lang, ibang klase gumalaw si King Kong. I think isa to sa mga, bukod kay Carl Tizia, isa si King Kong sa mga talagang proficient. Oo, proficient pagdating sa paghawak ng lance eh. Tsaka, hindi lang siya sobrang gumaling mag-English. Sumobra pa ulit yung galing niya sa pag-lalance. Sasabi ko sa pagki-King Kong. Oo nga eh. Pero grabe kasi, kumbaga, pag naisip mo na ngayon yung Lancelot, before, puro Carl TZ, pero grabe rin naman kay Carl TZ, by the way. Ngayon, sumasagi na rin sa isip mo, ay, malupit din si King Kong pag nagla-Lancelot. Pero, go signal ata yun ha. Walang Avatar of the Guardian. Oo. So, yung threat from Aurora Gaming, kasi kanina tumama yun eh, yung Abyssal Arrow to sa Avatar of the Guardian. Ngayon, wala yun. For the next few moments, TNC. hawak ni King Kong yung Lord at nilalayo-layo lamang niya. Parang binibait lang eh. Kasi hindi siya sure. Sabi niya, pa-check nga nito. Sige, ako na lang siya nagagawa. Pero you mentioned without the AOG, there's no layer nakakatakutan ng Onyx. Pero ang kakatakutan nila, of course, is baka may mga single pick-off or agaw na pwedeng i-attempt dito sila TNZ. Oo, medyo maswerte din ang Aurora dito kasi yung Lord ay tumubo doon sa may top lane na kung saan basag yung torre nila. So mabilis para sa kanila na i-clear ito ng naaayon sa kanila, no? At ngayon, si Kelra ay binabantayan. Nagbabody-body system na sila dito. Magkasama si Super Prince and Kirk, magkasama si Kelra at si Brusco, at hinahayaan lang nila si King Kong na maging si King Kong. Malinaw, King Kong things, di ba, na nakita naman natin na kailangan maging beast siya. The beast of the best dito para sa Aurora Gaming. At yung Lord, katulad sinabi natin, hindi nga pwede na ang Onyx, diretso na natin, rush natin Lord. They have to somehow i-forecast kung saan pwede manggaling kasi ready na rin yung AOG. Nadali na sila dito mismo kanina lang mga bandang kung ano oras man dyan sa Pilipinas kasi dito mag-alas 5 pa lang. Pero para sa Onyx, tingnan natin kung oras na nga ba para ituloy at kung re-reflect na ba yung natutunan nila kanina sa clash na yun? Wait lang 5v5 ang magiging harapan. Yung flow ng mga minions for sure ay lamang ang Onyx Philippines, lalo na din sa top lane. Pero may conceal sila nagagawin. Uunahan ata nila Brusco. Apex? Walang makikita. Si Kirk, andun yung pokes from Super Prince. Kalahati yung buhay ni Apex 47. And dito magaling ang Onyx. Pinopoke lamang nila itong mga frontliners ng Aurora. Mapipilitang mag-out si Apex 47. Maganda yung dance around dito ng Onyx. Alam ko medyo nakakapit kayo sa inyong mga silya. Kasi alam natin sobrang risky nung galaw na ganito. May vision ng konti doon ng Aurora. Even for them, hindi sila masyado
lumalalim. Pero maganda yung taktika nila na nagpo-push off sila doon ng ibang linya. Oo. Just so for Onyx na marirealize sila, ay napapabayaan din natin. Parang nakukomportable tayo na focus tayo masyado sa Lord. Oo, wait lang si Kirk. Kailangan umatras. Hindi tatama yung Abyssal Arrow. Naka-flow yung Aurora Gaming dun sa may sinulan na. Feathered Urchin from PNC. Ang baba ng buhay. Medyo mababa rin ang chance ng Aurora Gaming. Okay. Pumuntes dito sa Lord. Ang goal na lang nila ipatay nito si King Kong. After score niya nagamit. Nadodge na nga. Phantom Institution. At si King Kong ang magtatagumpay dun sa Lord. Pero mababa si Geralt. Si Ibon King Kong. Naku po. Delikado at ang Onyx Philippines. Kailangan nila umatras. Puso tinababa pa ng Abyssal Arrow. Ayaw pa Pero naman itong Immortality. Pero ang tanong, kaya niya bang makaalpas? Kaya niya bang makaatras? Sige po, may umabante na rin. Super Prince, kailangan na rin lumayo. Naku po, kompleto pa ang Aurora Gaming. Kayang flicker from Super Prince. Makakapatay siya ng isa pero hindi ata nila mabibigyan ng pagsugod ng Aurora Gaming sa laban na ito at papatumpahin ang Onyx PH. Rising above, being limitless para sa Aurora Gaming. Securing that win laban sa Onyx PH. Nakita natin ang kanilang hard work, their resilience, yung kanilang patience over time. Doon na naman nila nadali yung Onyx. Oh my G! Men, alam ko sa Pilipinas, medyo shocked din kayo sa mga naganap